Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Titus chapter 2 verses 11 to 14. At ito po ang sinasabi. Ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan na nahayag sa lahat ng mga. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makabundong pagnanasa. Mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin niya tayo mula sa lahat ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos at malinis niya para sa kanyang sarili ang tao na kanyang pag-aari masigasig sa mabubuting gawa. Ang key verse po natin dito ay yung pong unang verse, in verse 11. Sabi po rito, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Sa English po, the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. So yung pong grace of God has been revealed to the cross. Ang biyaya ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesucristo sa krus. At ito po yung nagbigay daan sa ating kaligtasan doon sa mga tatanggap nito. Kaya nga po, those who accepted Jesus Christ, those who are being saved, we must turn from all forms of wicked ways. Tayo po ay namumuhay sa mundong makasalanan. Kailangan po nating ipaglaban o ilagay sa ating isip ang mga utos at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon, all for His glory. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas sa kapahamakan, sanhi ng kasalanan. Kaya po, the coming of our Lord Jesus Christ na sineselebrate po natin during Christmas time, dito po ipinahayag ang biyaya ng Diyos o dito po yung nag-reveal yung grace of God. Tayo pong lahat ay makasalanan. Meron po tayo sa panahon ng ating buhay ay nalayo tayo sa ating Diyos. Tayo pong mga tao ay namuhay sa darkness of sin, sa kasalanan. Tapos, dumating ang ating Panginoon, si Jesus Christ. He was born. Siya'y namuhay sa mundong ito. Siya'y namatay to pay the price of our sin. Hindi po natapos doon. He rose from the dead. Dinedemonstrate lang po rito na yung God's grace o yung biyaya ng Panginoon is greater than sin and death. Kaya nga po itong revelation of grace, itong kapahayagan ng biyaya ng Panginoon, this is such a big deal. God has become flesh. He has become like us, in human form, so that He will show us the way to our Father, to the Father. Kaya nga po ang Pasko o yung Christmas, ito po yung pagpapahayag ng biyaya or the revelation of grace. Sino po bang makakaisip na itong revelation of grace ay matatagpuan initially sa isang sabsaban, sa isang maliit na nayon, na ito po ang magiging location
ng this revelation, yung lugar ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos at ultimately ang ating pagliligtas. Ngayon po, yung lugar na yon, yung revelation of grace, doon po sa mga tumanggap kay Jesus Christ as our Lord and Savior, ito pong lugar ng kapahayagan nito ay makikita o matatagpuan na po sa bawat puso na tumanggap sa ating Diyos. This now becomes the heart, our hearts becomes the location for the revelation. So si Jesus Christ is born in our hearts when we yield ourselves to His Lordship. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo upang patawarin kami o mapatawad kami sa aming makasalanan at maligtas kami sa kamatayan. Sa iyo po lahat ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat.